Magandang araw, klase! Ngayon ay matutunghayan ninyo ang kaligarang pangkasaysayan ng El Filibusterismo. Ang El Filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman ay ang ikalawang obra maestrang isinulat ni Dr. Jose P. Rizal. Ang Noli Me Tangere ay inialay ni Dr. Jose P. Rizal sa Inang Bayan, samantalang ang El Filibusterismo naman ay sa tatlong paring martir o gumburza. Ang gumburza o ang tatlong paring martir ay sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Sila ay idinawit sa aklasan sa Cavite noong Enero taong 1872. Isinangkot ang tatlong pari ng mga praileng regular. May praileng nagpanggap bilang si Padre Burgos at nanulsol sa paghihimagsik. Noong ika-17 ng Pebrero taong 1872, binitay sa pamamagitan ng garote ang tatlong pari sa harap ng publiko sa Bagong Bayan. Ngayon ay Liwasang Rizal o Luneta Park. Dahil sa kanilang hindi makatarungang kamatayan, sumiklab ang damdamin ng mga Pilipino at nag-iwan ito ng matinding epekto, lalong-lalo na kay Jose Rizal. At dahil dito, inialay ni Rizal ang El Filibusterismo sa kanilang tatlo. Bago pa man bumalik sa sariling bayan si Jose Rizal noong Oktubre taong 1887, marami ng kasawi ang dinanas ang kanyang mga kamag-anakan at kaibigan dahil sa pagkakasulat niya ng Noli Me Tangere. Nang mga panahong yaoy, nagdaranas din ng suliranin sa lupa ang mga magsasaka ng Kalamba. Ito ay kanilang inilapit kay Rizal na humingi naman ng tulong sa pagdinig sa kaso ng problema sa lupa. Napasabay pa sa pagdinig ng kaso ni Rizal ukol sa pagpapalathala ng tinaguriang makamandag na babasahing Noli Me Tangere. Maraming mga tuligsa at pagbabanta ang tinanggap ni Rizal. Ang kanyang pamilya ay giniyagis din ng maraming mga panggigipit. Sinimulan ni Rizal ang nobelang El Filibusterismo sa harap ng mga karanasang ito. Nilisan ni Rizal ang Pilipinas noong 3 ng Pebrero taong 1888 dahil sa pangamba niyang manganib ang buhay ng mga mahal sa buhay. Katakot-takot na liham ng mga pagbabanta na karamihan ay walang lagda ang dumarating at ipinayo ng gobernador na bumalik siya sa ibang bansa. Ani Rizal sa isang sulat na ipinadala niya kay Blumentritt habang naglalakbay. Lahat ng mga punong panlalawigan at mga arsobispo ay naparoroon sa Gobernador General araw-araw upang ako'y pagsumbong. Ang buong ahente ng Dominico ay sumulat ng sumbong sa mga alkalde na nakita nila akong lihim na nakikipagpulong sa mga babae at lalaki sa itaas ng bundok. Totoong ako'y naglalakad sa bundok kung bukang liwayway na kasama ng mga lalaki, babae at bata upang damhin ang kalamigan ng umaga, ngunit laging may kasamang tenyente ng Guardia Sibil na marunong managalog. Inalok ako ng salapi ng aking mga kababayan para lisanin ang pulo. Hiniling nila ang mga bagay na ito hindi lamang sa aking kapakanan kundi sa kanila na rin sapagkat marami akong kaibigan at kasalamuha na maaaring ipatapon kasama ko sa Balabag o Marianas. Dahil dito, kahit may kaunting karamdaman, ako'y dali-daling nagpaalam sa aking pamilya. Nang dumating siya sa London, gumawa siya ng maraming pagbabago sa banghay ng nobelang ito. Hindi nagwakas sa paglisan ni Rizal ang suliranin. Ang kanyang pamilya ay inusig. Umakyat ang kaso sa lupa ng mga Mercado Rizal hanggang kataas-taas ang hukuman ng Espanya. Maraming kamag-anakan niya ang namatay at pinag-usig.
Nangungulila siya kay Leonor Rivera at waring walang kasiglahan ang inspirasyong dulot ng paniningalang pugad kay Nelly Busted. Hindi lang iyon, sinasagot pa niya ang kabi-kabilang tuligsang tinatamo ng Noli Me Tangere. Namatayan rin siya ng 2 kaibigan at mababa ang pagkikilalang iginagawad sa kanya na mga kasama sa kilusang propaganda. Bukod dito'y dumana si Rizal ng suliranin sa pananalapi. Ipinagpatuloy niya ang pagsusulat ng El Filibusterismo sa Paris, France at Madrid, Spain. Dulot ng paghihirap ng kalooban at iba pang suliranin gaya ng usaping pinansyal, hindi agad na ilimbag ang aklat. Bagaman natapos niya ang inisyal na manuskrito nito noong ika-29 ng Marso taong 1871 sa Biarritz, France. Napagpasyahan niya na pumunta sa Ghent, Belgium dahil sa 2 bagay. Una, makaiwas kay Suzanne Jacobi na kanyang sinisinta ng mga oras na iyon. Bakit nga ba niya iniiwasan si Suzanne Jacobi sa mga sandaling iyon kung tunay niya itong sinisinta? Sa kabila ng silakbo ng pagmamahal, kinailangan niyang pigilin ang kanyang damdamin para kay Suzanne Jacobi. Alang-alang sa maalab niyang pag-ibig sa Pilipinas, isinakripisyo ni Dr. Rizal ang kanyang nararamdaman sa isang babae, ang kanyang personal na pangangailangan. Dahil higit na kailangan siya ng mga kababayang patuloy na nagtitiis sa panlalapastangan ng mga Espanyol. Ang ikalawang dahilan naman ay higit na mababa ang halaga ng palimbagan sa nasabing lugar. Natagpuan niya ang F. Mayer van Loo Press na kung saan patingi-tingi ang paraan ng kanyang pagbabayad. Nagsanla siya ng kanyang mga alahas upang maging paunang bayad. Naisiwalat ni Rizal ang kanyang paghihirap sa isang liham na naipadala kay Jose Maria Basa. Katulad rin ng mga nangyari sa kanya habang ipinapalathala ang unang nobela, muli na namang kinapos sa salapi si Dr. Rizal. Naubos na ang perang nakuha mula sa pagsangla niya sa kanyang mga alahas. Muli na naman siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan. Ngunit natagalan bago dumating, kaya noong ika-6 ng Agosto, taong 1871, ay tinigil ang paglilimbag sa nobela niya. Hindi nagtagal ay dumating ang salaping kailangan ni Dr. Rizal mula sa isa niyang kaibigang si Valentin Ventura na nooy nasa Paris. Ipinadala niya ang kabuuang Google sa pagpapalimbag ng aklat matapos mabalitaan ang pangangailangan ni Rizal sa salapi. Natapos limbagin ang aklat noong Setyembre taong 1871 sa Ghent, Belgium. Dahil sa malaki ang utang na loob at lubos na kasiyahan, ibinigay ni Rizal ang orihinal na manuskrito ng nobela sa kaibigang si Valentin Ventura. Ibinigay niya ito kalakipang isang nilimbag na kopya na may sariling lagda. Pinadalhan din ni Rizal ng mga kopya ng kanyang nobela ang matatapat na mga kaibigang sina Dr. Ferdinand Blumentritt, Marcelo del Pilar, Graciano Lopez Haina, at Juan Luna. Pagkatapos ay pinadala niya ang ibang kopya sa Hong Kong at ang iba naman ay sa Pilipinas. Ngayon naman, upang mas mapagyaman pa natin ang inyong kaalaman, narito pa ang mga karagdagang impormasyon. Alam niyo ba na ang kumpletong pangalan ni Dr. Jose P. Rizal ay Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Rialonda? Ang Jose ay pinili ng kanyang ina upang magbigay karangalan kay San Jose na isang patron. Ang Protasio naman ay mula kay Gervasio Protasio na galing sa kalendaryo de Iglesia Katolika.
Ang Rizal ay apelyidong pansamantalang pinagamit kapalit ng merkado upang makaiwas sa gulo. Ito ay hango sa salitang Espanyol na Rizal na ang ibig sabihin ay lunti ang bukirin. Merkado naman, ito ay tunay na apelyido ng kanyang ama, hango sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay palengke. Alonzo, tunay na apelyido ng kanyang ina na si Doña Teodora Alonzo noong siya ay dalaga pa. Ang ina man, ang ibig sabihin nito ay ang salitang at. Ang Realonda naman, mula sa apelyido ng ninang ni Doña Teodora. Ang nobelang El Filibusterismo o ang paghahari ng kasakiman ay ang pangalawang nobelang isinulat ng ating pambansang bayaning si Dr. Jose P. Rizal. Ito ay karugtong o sequel ng No Limitang Here. Ang burador o draft ng nobelang El Filibusterismo ay sinimulan niyang isulat sa Calamba noong Oktubre taong 1887. Dumako naman tayo sa paghahambing sa dalawang nobela ni Rizal na No Limitang Here at El Filibusterismo. Ang No Limitang Here ay tinuturing na nobelang panlipunan dahil tumatalakay sa pamumuhay, pag-uugali at mga sakit ng mga mamamayan noon. Ang kasaysayang nakapaloob sa nobela ay mula sa akdang Uncle Tom's Cabin na Harriet Beecher Stowe na nagsasalaysay tungkol sa mga paghihirap ng mga aliping Aprikano na nagdanas ng kalupitan mula sa mga Amerikano. Ang No Limitang Here ay mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay huwag mo akong salingin, hinango sa Biblia sa Ebanghelyo ni San Juan. Ito ay nailimbag sa Alemanya. Si Maximo Viola ang kaibigang nagpahiram ng pera kay Dr. Jose Rizal upang maipalimbag ang nobela. Inalay ni Rizal ang nobelang ito sa inang bayan. Ang El Filibusterismo naman ay nobelang pampolitika dahil ito ay tumatalakay sa pamamahala ng mga Kastila, sibil at simbahan. Si Dr. Jose Rizal ay naniniwala na biktima lamang ng kasakiman at kawalang katarungan ang tatlong paring martir. Pinagbintangan ang mga ito kasama ang isang Sargento La Madrid na namuno sa pag-aalsa sa Cavite noong Enero taong 1872 at nahatulan sila ng bitay. Ang El Filibusterismo ay binigyan ng iba't ibang saling pamagat. Sa wikang Ingles, ito ay isinalin bilang The Filibustering. May salin din ito sa wikang Ingles na ang pamagat ay The Reign of the Greek, na tinumbasan naman sa wikang Filipino ng paghahari ng kasakiman. Sa ibang aklat sa wikang Ingles, ito ay The Subversive, na ang salin naman sa wikang Filipino ay ang subversibo. Ano man ang pamagat, ang salitang filibusterismo ay nanggaling sa salitang Kastila na filibustero, na hiniram naman sa salitang Pranses na filibustier, na tumutukoy sa sumusunod na mga kahulugan: pirata o pirate, isang taong mangingikil ng buwis o pag-aari ng iba o plunderer, at isang taong may kinalaman sa rebolusyon o pumupunta pa sa isang bayan para suportahan ang isang pag-aaklas, o tinatawag na freebooter. Ang El Filibusterismo ay nailimbag sa Gante, Belgica o sa Ghent, Belgium. Si Valentin Ventura ang kaibigang nagpahiram kay Dr. Rizal ng kabuoang gugol sa pagpapalimbag ng nobelang ito. Inialay niya sa Gumbursa o sa tatlong paring martir. Sana'y may natutuhan kayo sa ating talakayan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!